Hello guys! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Pusong Pinagtagpo. At ako po, si Miss Lonely, ang makakasama po ninyo sa oras na ito. At sa mga oras na ito, bibigyang daan po natin ang kakaibang kwento mula yan kay Cynthia. Sana po ay magustuhan po ninyo ang kwento ng kanyang buhay. Tara na po at uumpisahan na po natin. Dear Miss Lonely, kumusta po kayo? Itago mo ako sa pangalang Cynthia, 32 years old. 8 taong kasal na po ako, Miss Lonely. At bago ko simulan ang kwentong ito, gusto kong sabihin na hindi ako nagpapanggap na bida o biktima dito. Gumawa ko ng malaking pagkakamali, Miss Lonely. At ngayon, matapos ang 3 taon, handa na akong harapin ito at sabihin ang lahat ng totoo. Hindi ako nagpapadala ng hate comments. Pero kung sa tingin ninyong masama ako, naintindihan ko naman. Gusto ko nang ibahagi ito dahil baka makatulong ito sa ibang taong naranasan din ng parehong problema. At higit sa lahat, para sa sarili ko. Para makalaya na ako sa bigat na dala-dala ko sa loob ng 3 taon. Miss Lonely, simulan na natin. Noong 2020, nagsimula ang lahat. Bumagsak ang negosyo namin ni Mr. June. Nagbenta kami ng mga pagkain sa palengke. Pero dahil sa pandemya, napilitan kaming isara ito. Nawalan kami ng kita. At nagsimulang magbago ang lahat sa aming bahay. Palagi kami nag-aaway ni June. Minsan, dahil sa pera. Minsan, dahil sa pagod at pagkabigla ng sitwasyon. Isang araw, hindi na niya kinaya at umiyak siya sa harap ko, Miss Lonely. Sinabi niya na hindi niya alam kung paano niya ibibigay ang mga pangangailangan namin. Doon ko naramdaman na sobrang bigat na yung dinadala niya. Pero hindi ko rin alam kung paano ako makakatulong. Si kumpare Dave, asawa siya ng best friend kong si Marilisa. Isang construction worker. Noong panahong iyon, hindi pa ganap na naka-lockdown ang kanilang trabaho. Kaya may kita pa rin siya. Simula noong mawalan kami ng negosyo, lagi siyang tumutulong sa amin. Minsan ay nagbibigay ng bigas. Minsan ay pera para sa gamot ng mga bata. Isang araw, umuwi si June na lasing at nag-init ulit ang usapan namin. Sumigaw siya ng mga salitang hindi ko makakalimutan. Sinabi niya na baka mas mabuti na lang kung hindi na siya asawa ko. Dahil hindi niya kayang ibigay ang aming pangangailangan. Umiyak akong tumakbo palabas ng bahay at tumakbo patungong bahay nina Dave at Lisa. Miss Lonely, nung time na yon, nakita ko ni Dave na umiiyak sa labas ng kanilang bahay. Inalalayan niya ako
at pinaupo sa may hagdan ng kanilang bahay. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang away namin ni June na asawa ko. Ang takot ko para sa mga bata. Ang pagod na pagod ko sa lahat. Habang sinusundo ako ng mga kamay niya sa balikat, naramdaman ko ang kalinga na matagal ko nang hindi naramdaman mula kay June. Hindi ko alam kung paano nangyari, Miss Lonely. Bumigat ang paligid. At bigla na lang kaming humalik. Pagkatapos noon, napaiyak ako ng husto. Alam kong mali ito, pero sa sandaling iyon, naramdaman kong may taong naintindihan ako. Hindi niya ako pinipilit, pero hindi rin niya tinigil ang sarili niya. Doon nagsimula ang lahat ng kasalanan ko, Miss Lonely. Simula nung gabing iyon, naging regular na ang aming pagkikita ni Dave. Hindi sa bahay ni Lisa o sa amin, kundi sa mga lugar na hindi kami makikita ng sino man. Minsan, sa vacant house na malapit sa kanilang trabaho. Minsan sa kanyang kwarto sa trabaho kapag gabi na at walang ibang tao. Bawat pagkikita namin ay puno ng kasalanan at takot. Tuwing uwi ako sa bahay, makikita ko ang mukha ng mga bata at ni June. At ramdam ko ang bigat ng ginagawa ko. Minsan, sinasabi ko sa aking sarili na titigilan ko na. Pero tuwing nag-aaway kami ni June o naramdaman kong hindi ako importante sa kanya, bumabalik ako kay Dave. Sa loob ng 3 taon, maraming beses akong sinubukang tumigil. Isang beses, nagpasya akong hindi na makipag-ugnayan kay Dave. Ngunit isang araw, hinanap niya ako sa palengke at sinabi niya na hindi niya kaya nang wala ako. Sinabi pa niya na mahal niya ako. Doon ulit akong napahamak, Miss Lonely. Pero, hindi lahat ng oras ay masaya. May mga pagkakataon na nakikita ko si Lisa na masaya na kausap ako. Sinasabi niya na sobrang swerte niya dahil may asawa siyang tulad ni Dave na mabait at mapagmahal. Minsan pa nga, Miss Lonely, binigyan niya ako ng damit na binili niya para sa akin. Sinabi niya na ako ang pinakamagandang kaibigan daw niya. Sa bawat sandaling iyon, parang may kutsilyong tumutusok sa puso ko. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang mga anak ko. Tuwing nakikita ko silang naglalaro, kasama ang anak nina Dave at Lisa, iniisip ko kung paano nila tatanggapin ang katotohanan. Kung malaman nila ang nagawa kong kasalanan. Isang araw, tinanong ko ng panganay kong anak, si Bea, 7 taong gulang, kung bakit minsan ay umiiyak ako. Sinabi ko sa kanya na masakit lang ang katawan ko. Pero alam kong nabigo ako sa kanya bilang ina. Dahil hindi ako tapat sa ama niya. Miss Lonely, noong taong 2022, muntik na kaming mahuli ni June. Umuwi ako ng bahay ng hating gabi dahil nagkita kami ni Dave. Nakita niya akong pumasok sa bahay at tinatanong niya kung saan ako nagpunta. Sinabi ko na sa bahay ako ng pinsan ko. Pero alam kong hindi siya naniniwala.
Nakita niya ang luha sa mata ko at ang pagkabalisa sa mukha ko. Hindi na siya nagsalita pa. Pero mula noon, mas lalong lumalim ang lamig ng loob niya sa akin. Noong July 2023, nangyari ang isang bagay na nagbago ng lahat. Si Lisa ay naospital dahil sa sakit na hindi nila alam kung ano. Habang nasa ospital siya, ako ang nagsilbing tagapag-alaga sa kanyang anak at sa bahay nila. Isang araw, habang naglilinis ako ng kwarto nila Dave at Lisa, nakita ko ang isang kahon ng mga litrato. Mga litrato nila noong sila pa ay nagliligawan pa lamang. Mga litrato ng kanilang kasal, mga litrato ng kanilang anak. Sa bawat litrato, nakikita ko ang ngiti ni Lisa. Isang ngiting puno ng pag-ibig at tiwala. Sinabi niya sa akin noon na si Dave ang pinakamabuting lalaki na nakilala niya. Na handang ibigay ang lahat para sa kanya at sa kanilang anak. Doon ko napagtanto, Miss Lonely, na hindi lang ako nasasaktan. Si June at ang mga bata ko. Pati si Lisa, ang taong pinakamamahal ko bilang kaibigan. Isang gabi, hinanap ko si Dave sa trabaho niya. Sinabi ko sa kanya na titigilan ko na ang lahat. Hindi na ako makakaya ng kasalanan at sakit na dinadala ko. Sinabi niya na mahal niya ako at handa siyang iwan si Lisa para sa akin. Pero tumanggi ako, Miss Lonely. Sabi ko sa kanya, mahal kita, Dave. Pero mas mahal ko ang pamilya ko at ang kaibigan ko. Hindi tayo nararapat sa isa't isa. Dahil ang pag-ibig natin ay nakakasakit ng iba. Pagkatapos noon, pumunta ako sa ospital para kausapin si Lisa. Habang hawak ko ang kanyang kamay, sinabi ko sa kanyang lahat. Mula sa unang pagkikita namin ni Dave, hanggang sa mga taong lumipas. Habang nagsasalita ako, umiiyak ako ng husto. Habang siya naman ay tahimik lang at nakikinig. Pagkatapos kong sabihin ang lahat, tumingin siya sa akin at hinawakan ang mukha ko. Sinabi niya, Cynthia, masakit ito. Sobrang sakit. Pero mahal kita bilang kaibigan. At alam kong hindi ka masamang tao. Gumawa ka lang ng pagkakamali dahil nawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo at sa relasyon mo. Hayaan kitang magbago, pero kailangan mong harapin ang mga ginawa mo at gawin ang lahat para ayusin ang lahat. Hindi ako makapaniwala. Sa halip na galitin ako, binigyan niya ako ng pagkakataong magbago. Pagkatapos noon, pumunta ako sa bahay at sinabi rin ang lahat kay Joy. Umiiyak din siya, Miss Lonely. Hindi sa galit, kundi sa sakit na naramdaman niya mula nung una pa lang na maramdaman niyang may mali. Sinabi niya sa akin, mahal kita at mahal ko ang mga bata. Kung handa kang magbago, ayusin natin ang ating pamilya. Handa akong magbigay ng pagkakataon. Ngayon, Miss Lonely, 1 taon nang nakalipas.
Mula noong sabihin ko ang lahat ng totoo, hindi pa rin madali. May mga araw na ramdam pa rin namin ni June ang bigat ng nakaraan. At may mga pagkakataon na nahiya pa rin akong harapin si Lisa. Pero ginagawa namin ang lahat para maibalik ang tiwala at pag-ibig na nawala. Si Dave naman, nagsisikap na ayusin ang kanyang relasyon kay Lisa. Sinabi niya sa akin na nagsisi siya sa lahat ng ginawa namin. At gagawin niya ang lahat para makuha muli ang tiwala ng asawa niya. Si Lisa naman ay patuloy na nagpapagaling. At minsan pa rin kaming nagkikita. Hindi na katulad ng dati, Miss Lonely. Pero unti-unting bumabalik ang dating pagkakaibigan namin. Miss Lonely, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga aral na natutunan ko mula sa lahat ng ito. Una, hindi kailanman tama ang magdulot ng sakit sa ibang tao para lang maramdaman mong masaya ka. Ang kasiyahan na nakukuha mo sa ganitong paraan ay pansamantala lamang. At palaging may kahinatnan na mas masakit pa. Pangalawa, kung may problema ka sa iyong relasyon, huwag mong itago o hanapin ang sagot sa ibang tao. Kausapin mo ang iyong kasama. Humingi ng tulong sa mga taong mapagkakatiwalaan. O kung kailangan, humingi ng tulong ng isang counselor. May mas mabuting paraan para malutas ang mga problema. Hindi yung makakasakit pa ng iba. Pangatlo, ang pagkakamali ay hindi katapusan ng mundo. Maaari kang magbago. Basta handa kang harapin ang mga ginawa mo. Humingi ng tawad at gawin ang lahat para ayusin ang mga nasira mo. At huli, ang tiwala ay napakahalaga at hindi ito mababayaran ng kahit anong bagay. Kapag nawala ito, kailangan mong magtrabaho ng gusto para makuha ito muli. Hindi ako perpektong tao. Gumawa ko ng malaking pagkakamali. Pero handa kong harapin ito at gawin ang lahat para maging mas mabuting asawa at ina at kaibigan. Kung ikaw ay naranasan din ang parehong problema, huwag mong hintayin masyadong huli bago gumawa ng aksyon. Ang totoo ay palaging lalabas at mas mabuting harapin ito ng maaga kaysa daladala ito ng maraming taon. Maraming salamat po sa pagtitiyaga na pakinggan ang kwento ko. Maaring hindi ako karapat-dapat sa inyong awa, pero sana ay makatulong ito sa inyo na hindi gawin ang mga ginagawa ko. Miss Lonely, hanggang sa muli. Manatiling totoo sa sarili at sa mga taong mahal niyo. Lubos na nagpapasalamat, Cynthia.